Dakila naming Diyos at makapangyarihan sa lahat, sa araw na ito kami ay nagpapasalamat sa iyong katapatan. Salamat Panginoon sa araw-araw na pagsama niyo sa amin. Salamat sa pag-iingat, sa proteksyon na inyong binibigay sa amin. Sa araw na ito ay aming ipinapahayag na ang iyong pangako ay totoo at ang iyong kabutihan at pag-ibig ay hindi kailanman nagbabago. At sa sandaling ito, Panginoon, aming inilalapit ang aming mga buhay sa inyong harapan. Ikaw ay aming pinapapurihan at sinasamba sa bawat hibla ng aming pagkatao, Ama. Ipinapahayag din namin na Ikaw ang banal, ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, dati, ngayon at magpakailanman. Wala kaming maihahambing sa iyong kagandahan at pagmamahal, Ama. At sa araw na ito, kami ay nagkakaisa upang sumamba sa iyong dakilang pangalan. Dalangin din namin, Ama, na ikaw po nawa ang patuloy na magpala sa bawat parte ng aming online worship service sa umagang ito. Gamitin niyo po nawa ang aming speaker upang maging daluyan ng pagpapala, Panginoon, sa araw na ito. Kayo po nawa ang siyang gumamit sa kanyang buhay upang maiparating sa amin ang mensahe na nais niyong matanggap namin, Panginoon. At ganoon din, huwag niyo po nawang hayaan, Ama, na matapos ang worship service na ito na hindi na-bless ang bawat isa. Dalangin namin ng banal na Espiritu na siya po nawang kumilos sa puso ng bawat isa, Ama. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, tagapagligtas. Amen. Gumising ka, Jerusalem, magpanibagong lakas ka, o banal na lungsod, muli mong isuot ang mamahalin mong kasuotan, sapagkat mula ngayon ay hindi na makakapasok dyan ang mga hindi kumikilala sa Diyos. Malaya ka na, Jerusalem, tumindig ka mula sa kinauupuang alabok at umupo sa iyong trono. Kalagin mo ang taling nakagapos sa iyo. O kay gandang pagmasdan sa mga kabundukan, ang sugong dumarating upang ipahayag ang kapayapaan at nagdadala ng magandang balita. Ipahahayag niya ang tagumpay at sasabihin, Zion, ang Diyos mo ay naghahari. Narito, sisigaw ang nagbabantay dahil sa galak, sama-sama silang aawit. Makikita nila si Yahweh na babalik sa Zion. Magsiawit kayo, mga guhong pader nitong Jerusalem, sapagkat inaliw ng Diyos ang hinirang niyang bayan. Iniligtas na niya itong Jerusalem. Sa lahat ng bansa, makikita ng mga nilalang ang kamay ni Yahweh na tanda ng kalakasan, at ang pagliligtas ng ating Diyos tiyak na mahahayag. Lisanin ninyo ang Babilonia, mga tagapagdala ng kasangkapan ng templo. Huwag kayong hihipo ng anumang bagay na ipinagbabawal. Manatili kayong malinis at kayo ay mag-alisan. Ngayon ay lalakad kayong hindi nagmamadali. Hindi na kayo magtatangkang tumakas. Papatnubayan kayo ni Yahweh at iingatan sa lahat ng saglit ng Diyos ng Israel. Of
is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? What can stand against? Oh, our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? Then what can stand against? Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, of His Spirit, washed in His blood. Perfect submission, all is at rest. I in my Savior am happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love.
the day long. Isang pagpalang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal kong kapatid, at maging sa inyong lahat na nanonood sa Facebook and YouTube. Maraming salamat sa Panginoon dahil tayo ay maaring magkasama-samang muli sa araw na ito upang itampok ang kanyang mga salita at pag-aralan, bigyan ng daan na ito ay magbago ng ating puso at isip. Salamat sa Panginoon sa pagkakataong ito. Tayo po ay pumapasok na sa pinakahuling quarter ng taon. Nasa unang linggo po tayo ngayon ng Oktubre. At mayroon tayong dalawang emphasis sa buwan na ito. At walang iba po kung hindi yung ating Literature Month program ng ating National Church. At gayon din po yung appreciation to pastors na sineselebrate ng lahat ng mga Christian churches around the world. Sa umagang ito, tayo rin po ay may bagong serye ng pamagat ay ang pagpapalaganap ng mabuting balita. At ang ating teksto po ay sa Philippians 1 verses 12 to 18. Babasahin ko po ng mabilisan. Verse 12, ibig kong malaman ninyo mga kapatid na ang nangyari sa akin ay nakatutulong ng malaki sa ikalalaganap ng mabuting balita. Nalaman ng mga bantay sa palasyo at ng iba pang naririto na ako'y nabilanggo dahil sa pagiging tagasunod ni Kristo. At ang karamihan sa mga kapatid ay lalong tumibay sa kanilang pananalig sa Panginoon. Hindi lamang iyon, lalo pang lumakas ang kanilang loob na ipangaral ang salita. Verse 15, totoo ngang ipinangangaral si Kristo ng ilan dahil sa inggit at pakikipagtalo, ngunit ang iba na may nangangaral na may tapat na hangarin. Ipinangangaral nila si Kristo dahil sa pag-ibig, sapagkat alam nilang ako'y nabilanggo dahil sa pagtatanggol sa mabuting balita. Ang iba'y nangangaral ng di tapat sa kalooban kundi sa udyok ng masamang hangarin, sapagkat hangad nilang pasakitan ako samantalang nabibilanggo. Verse 18, ngunit walang anuman sa akin ang lahat ng iyon. Ikinagagalak ko pa nga ang mga pangyayari. Ang mahalagay na ipangaral si Kristo kahit sa anumang paraan, tapat man o hindi ang hangarin ng nangangaral, isa ko pang ikinagagalak. Ang background po ng aklat ng Philippians, ayon sa Life Application Study Bible, ang mga recipient po nito ay ang mga Kristiyano o mananampalataya sa Pilipos. At ang layunin is to thank the Philippian believers for their gift and support to Apostle Paul. And then to strengthen the believers by showing that joy comes from Christ even in the midst of
suffering. Ito po ay nasulat noong 61 AD sa Roma during his imprisonment. At ang layunin ng ating mensahe sa buwan na ito, una ay upang ipaunawa na sa anumang sitwasyon ay maaaring maisulong ang paglaganap ng mabuting balita at maluwalhati si Kristo. Kaya walang dahilan upang hindi tayo magkaroon ng kagalakan anuman ang ating sitwasyon sa buhay. Sa ano-anong mga kalagayan maaring lumaganap ang mabuting balita? Ito po yung tataludturin natin sa loob ng isang buwan. Una, lumalaganap sa gitna ng mga tiisin. Ang pangalawa, ang mabuting balita ay lumalaganap sa pagtatag ng pananalig sa Diyos o pananampalataya sa Diyos. Sa 3, pangatlo, ang mabuting balita ay lumalaganap sa kabila ng mga maling motibo. At sa pang-apat, ang mabuting balita ay lumalaganap sa diwa ng tunay na pag-ibig. So ang tatalakayin ko sa umagang ito ay yung una, which is ang mabuting balita ay lumalaganap sa gitna ng mga tiisin. At ang ating matalata ay sa 12 at 13. Ang sinasabi, ibig kong malaman ninyo mga kapatid na ang nangyari sa akin ay nakatulong ng malaki sa ikalaganap ng mabuting balita. Nalaman ng mabantay sa palasyo at ng iba pang narito na ako'y nabilanggo dahil sa pagiging tagasunod ni Kristo. Tayo'y saglit na manalangin. Dakilang Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, sa umagang ito kami po ay nagpapasalamat sa buhay, sa kalusugan, sa tagumpay namin sa loob, Panginoon, ng mga nakalipas na linggo o araw na kami ay pinanatili mong malusog upang maganap namin ang iyong banal na kalooban sa aming buhay. Hinihiling namin ang iyong banal na presensya sa kalagitnaan ng iyong lingkod at ng lahat ng nanonood. Hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo kaming lahat sa pagsisikap ng iyong mga salita ay mapakinggan at maipahayag sa araw na ito. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ulitin ko, ang number 1, lumalaganap sa gitna ng mga tiisin. Ayan po. Hindi matatawaran ang kapangyarihan ng Panginoon upang ang kanyang mga salita ay maiparating sa lahat ng kinakailangang makarinig at makaalam nito. Walang hadlang sa anumang sitwasyon kasama ng ating mga pag-uusig, ng kaaway, paghihirap, pagdarahop sa buhay, lahat ng mga tiisin, patuloy na lalaganap ang mabuting balita. Isa lang po ang puntos natin para sa first point ngayong linggo. Mga tiisin natin bukas na pagkakataon. Yan. Ang mga persecution and sufferings ay nagbubukas ng pintuan sa mabuting balita upang lumaganap sa buong mundo. Amen po ba? Amen. Kadalasan, sinasabi natin na we are more powerful and capable when we are free. It causes us to think and feel that, one, we can do more to achieve our purpose. Pangalawa, that we are more flexible to adapt every given situations, we have more options. Pangatlo, we have more power in whatever things that we do. Kaya nga, when we are suppressed, pressed down, or not free, we are in bound, we feel and believe that our strength is suppressed too. Our thinking is confused and blurred, and our capabilities are lessened. Subalit sa karanasan at kalagayan po ni Apostol San Pablo,
ay lubhang kakaiba sa mga panahon na yon. Ito ay nagdulot ng pagkakataonong palaganapin ang mabuting balita. Kaya sa ating talata, verse 12, yung binabanggit ni Apostol San Pablo na nangyari sa kanya ay kanyang walang iba kung hindi ang kanyang pagkabilanggo. Ngunit ang kanyang pagkakabilanggo kung saan siya ay dapat panghinaan ng loob, hindi malaya, pinarusahan dahil sa kanyang pananampalataya, ito ay nakatulong ng malaki para sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Ulitin nating basahin ng verse 12. Ibig kong malaman ninyo mga kapatid na ang nangyari sa akin, yung nangyayari sa kanya, ay nakatulong ng malaki sa ikalalaganap ng mabuting balita. Sa New English Translation, sinabi niya, my situation has actually turned out to advance the gospel. Hallelujah. Kaya siguro ang salita ng Panginoon ay nakarating sa anumang sitwasyon dito sa ating sa bansang Pilipinas. Upang dito ay marami ang makarinig, marami ang pagpalain ng biyaya ng kaligtasan sa pamamagitan ng pangangaral ng salita ng Panginoon ng unang mga naging missionaries dito sa ating maliit na bansa. Sa kalagayang ito ni Pablo ay makikita natin ang kaganapan ng dalawang katotohanan. Una, nabigyan siya ng pagkakataon upang maging mabuting patutuo sa gitna ng mga hindi mananampalataya. Yan, habang nakakulong siya. Nabigyan din pangalawa ng pagkakataon ang mga hindi mananampalataya na marinig at malaman ang mabuting balita at upang makilala ng personal si Kristo sa pamamagitan ng mga tiisin ni Apostol San Pablo habang nakabilanggo. Every suffering is an open door for the gospel to spread out. Ngunit ito'y isang di madaling gawain. Ito'y nangangahulugan ng pagbubuwis ng buhay o kamatayan. Mabigyan lamang ng patutuo ang gospel o ang mabuting balita tungkol sa Panginoong Hesukristo na maibahagi sa mga di mananampalataya. Kaya maging sa sulat niya sa mga taga-Kolosas, sapagkat ang aklat ng Kolosas ay sinulat din niya nung siya ay nabibilanggo doon sa Roma. Siya po ay humiling ng tulong sa pamamagitan ng panalangin. Mababasa po natin sa Colossus chapter 4, verse 3. Sinabi niya, idalangin din ninyo na sa tulong ng Diyos ay maipangaral namin ang kanyang salita at maipahayag ang hiwaga ni Kristo, ang sanhi ng pagkakabilanggo ko ngayon. Mga minamahal na kapatid, nararanasan ng iglesia sa buong mundo ngayon o lahat ng mga Christian churches kasama na tayo roon. Ang kahirapan, ang pag-uusig, ang lahat ng sitwasyon dala ng pandemya ay nagbigay ng hudyat upang ang mga Kristiyano ay dapat kumilos. Even in the midst of trials, persecution, sa dami ng ating mga tiisin ngayon, sa sabayan pa ng kakulangan sa resources, hindi tayo makakilos, hindi tayo makabiyahe, hindi tayo makapagbisita, hindi tayo makadako sa ating mga preaching points, sa ating mga outreaches. Masasabi nga nating napakahirap ng pagkakataon para sa atin na ipaalam sa marami ang mabuting balita ng Panginoon. So, kailangan natin, kagaya ng ni-request ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas, na kailangang magdalanginan tayo sa isa't isa upang sa anumang paraan, maski na through virtual preaching, Bible studies, cell groups, ay naipapakilala natin si Kristo sa mga naimbita natin sa mga
gawain o ministeryong ginagampanan ng ating simbahan. Maikli lang ang ating mensahe sa umagang ito at ako po ay nasa pangwakas na bahagi. Dapat nating tingnan mga kapatid na ang bawat pag-uusig at pagtitiis bilang malalaking oportunidad para sa ikalalaganap ng mabuting balita upang ang mga makasalanan ay mailapit kay Kristo at upang maluwalhati natin ang pangalan niya. Ang kasaysayan sa Aklat ng Mga Gawa, ang mga house churches ay isinilang bunga ng mga pag-uusig. Paano? Ang mga mananampalataya ay nagkahiwa-hiwalay dahil sa pag-uusig na nagsimula ng patayin si Esteban. May nakarating sa Phoenicia, sa Chipre, sa Antioquia. Saan man sila makarating ay pinangaral nila ang salita ng Panginoon. Ngunit sa mga Hudyo lamang. Subalit, may kasama silang ilang taga-Chipre at mga taga-Cyrene na pagdating sa Antioquia ay nangaral din naman sila sa mga Griego ng mabuting balita tungkol sa Panginoong Hesus. Kaya pati ang mga Hintil o mga Griego ay nakaalam kasama na tayo na hindi mga Hudyo sa mabuting balita ng kaligtasan. Gawa 11, 19, and 20. Mababasa natin yan. Sa anumang sitwasyon ay maaaring lumaganap ang mabuting balita. I hope that all of us agrees to this short challenge na sa anumang sitwasyon ay maaaring lumaganap ang mabuting balita. Amen po ba? Amen. Tanong, paano po natin ito isa sa buhay bilang mga tagasunod ni Kristo? 1, huwag katakutan ang mga pag-uusig at pasakit sa ating pananampalataya na hatid ng anumang sitwasyon. May pandemya man, may COVID-19 man, at ano pang mga pangyayari na maaring darating sa ating buhay bilang mananampalataya. Palaganapin natin ang mabuting balita ng kaligtasan ng ating Panginoon. Ito'y iniutos niya sa bawat isa sa atin. Pangalawa, sa panahon ng mga suliranin at iba't ibang tiisin, tayo ay manalangin sa Diyos para sa karunungan, kapangyarihan sa pamamagitan ng banal na Espiritu upang ating maipalaganap ang mabuting balita at maluwalhati ang pangalan ng ating Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pagpalain nawa tayo ng ating mahal na Panginoon. Tayo po ay manalangin. Dakila naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Alam namin sa araw na ito na Ikaw ay nakatuon sa iyong mga iglesia, sa iyong mga anak, habang sila ay nagpupuri sa iyong banal na pangalan. Alam namin, Panginoon, na kalooban mo na hanggang sa mga pagkakataong ito ay maranasan namin ang pandemya sa buong daigdig. Hindi kami natatakot, bagaman paminsan-minsan maraming tanong sa aming mga puso at isip, ngunit dahil sa kami ay recipient ng iyong mabuting balita, naging malakas ang aming kalooban, naging matapang kami, naging handa kami, Panginoon, upang harapin ang anumang sitwasyon na dumating sa aming iglesia, sa aming mga pamilya, sa aming mga komunidad, at sa aming individual na buhay. Pinasasalamatan ka namin, O Diyos. Alam namin, Panginoon, na may layunin ka sa gitna ng maraming kaganapan na hindi pabor, Panginoon, sa iyong mga anak. At ito kami ngayon, patuloy kami, Panginoon, na nag-aaral, nagbabahaginan ng iyong mga salita. Ipinangangaral namin ito virtually upang ang iyong mga anak sa buong mundo ay patuloy na mapalakas at ang mga di mananampalataya ay makakilala
sa iyo bilang sariling tagapagligtas. Kaya't basbasan mo, Panginoon, ng pagsisikap ng iyong mga anak, ng bawat simbahan, ng bawat ministro, ng bawat miyembro, manggagawa, Panginoon, ng aming mga simbahan. Hinihiling namin, Panginoon, na bungahan mo, Panginoon, ng mga bagong mananampalataya at tagasunod mo ang pagsisikap na ginagawa ng iyong mga anak na maipangaral ang mabuting balita tungkol sa aming Panginoong Hesus. I-bless mo ang bawat pamilya na nakikinig at nanonood sa mga sandaling ito. Inaalaala namin ang mga kapatid naming mayroong mga karamdaman. Marami ang nangamatay, Panginoon, under the name of our church, the Wesleyan Church of the Philippines. Ang mga kapatid na nagsisipanaw dahil sa COVID-19. Patuloy kami, Panginoong, nagpapakumbaba sa iyo upang hilinghin ang iyong proteksyon sa iyong mga anak, mga pamilya, sa aming mga miyembro sa simbahan. Ngunit alam namin na niloob mo ang lahat ng bagay na ito. May pagpatuloy lamang, Panginoon, ang pangangaral ng iyong mabuting balita. Kaya sa gitna ng mga tiising ito, O Diyos, ang iyong mga salita pa rin, ang pagpapahayag nito pa rin, ang number 1 sa aming mga puso. I-bless mo ang lahat ng iyong mga salitang naibabahagi sa anumang paraan sa kapanahunan ito ng pandemic, Panginoon. Thank you so much for the time that everyone has given this morning to worship together, to listen and study together your word. Bless us, Lord, every family, every individual watching this worship service online. Maraming salamat po at ibinabalik namin sa iyo ang papurit pasasalamat sa lahat ng iyong ginagawa sa aming buhay at sa aming iglesia. Sa dakilang pangalan ni Jesus, ito ang aming samot dalangin. Amen. At ngayon, mga minamahal na kapatid, ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama, ang biyaya ng kanyang anak na si Jesus, at ang pagkikipisa ng banal na Espiritu naway sumasa ating lahat, ngayon at magpakailan paman. Amen. Good morning po.